Napakadaming nangyari sa araw na to at hindi ko alam kung paano ba ako magsisimula. Pagkatapos nito, kanina lang ay napakasaya ko nung nalaman kong buntis ako, pero mabilis din naglaho yun sa mga nalaman ko. Parang isang panaginip lang ang lahat ng masayang nangyari sa akin at napalitan ng bangungot. Sana nga ay panaginip na lang to at pwede akong gumising na wala na ang lahat ng masasakit na nangyari. Pero totoo kasi ang lahat ng to ngayon. Ramdam ko pa rin ang sakit na idinulot nila sa akin hanggang ngayon. At hindi ito mabilis mawawala dahil malalim ang sugat na iniwan nila. Gusto kong lumaban para sa anak ko, pero anong laban ko kung may mas matimbang sa puso ni Marcos kesa sa akin? Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko at gulong-gulo ng isip ko sa dami ng nalaman ko ngayon lang. Hindi madali para sa akin to. Marcos' point of view. Nadine is mad and she is also mad at me. Wala akong ginagawang masama at hindi ako nagtaksil sa kanya. Pero ngayon, yun ang nasa isip niya dahil sa narinig niyang sinabi ni Mariel. Mahal ko siya at hindi ako magagawa ang bagay na yaon. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ni Mariel para sabihin yun kahit hindi naman totoo. Let me explain, Nadine, sabi ko kay Nadine. Gusto kong ipaliwanag sa kanya ang side ko dahil hindi naman totoo ang mga sinabi ni Mariel, pero kesa hayaan niya akong magpaliwanag sa kanya, umiling lang siya sa akin. Ito na nga bang kinatatakutan kong mangyari? May asawa na si Mariel, pero ano tong narinig kong pinag-usapan yung dalawa? Panagutan? Ano yun? Buntis si Mariel at ikaw Marcos ang ama? Sigaw na tanong niya sa amin ni Mariel. Nadine, please, listen to me first, sabi ko sa kanya. Why don't you tell her about us, Marcos? Tell her what relationship that we have in the past and now. Sabi ni Mariel sa akin, kaya napakuyom ako ng kamao. Wala namang namamagitan sa aming dalawa. Shut the fuck, Mariel, sigaw ko kay Mariel. Ayaw akong pakinggan ni Nadine. Dahil sa mga kasinungalingan na sinasabi ni Mariel, alam kong may naging pagkukulang ako. At dahil hindi ko nasabi sa kanya agad kung anong naging relasyon namin ni Mariel noon, pero wala na kami bago pa man maging kami ni Nadine, ay tapos na kami ni Mariel. Tapos na kaming dalawa simula nung pinili niya si Gino kesa sa akin. Tell her, Marcos, sabi pa rin ni Mariel sa akin. Mariel is my ex-girlfriend, Nadine. She is the woman behind the painting that you almost saw last time. Ex ko na lang si Mariel at wala nang iba pa. May asawa na siya, Marcos. At alam mo yun, sigaw ni Nadine sa akin. Magsasalita sana ulit ako nang biglang sumingit si Mariel sa sasabihin ko. Me and Gino is not really together, Nadine. Si Marcos ang mahal ko, sabi niya kay Nadine. Kasal pa rin kayo, Mariel, at huwag kang umasta na kayo ni Marcos dahil ako ang mahal niya, hindi ikaw. Sabi ni Nadine at sinampal si Mariel. Mariel, galit na sigaw ko nang bigla niyang sampalin si Nadine, kaya naman itinulak ko siya palayo kay Nadine. Wala akong pakialam sa sinasabi niyang kung buntis ba siya dahil wala naman talagang nangyari sa aming dalawa. At kung totoo nga na buntis siya, hindi ako ama nun at wala akong pakialam sa kanya. Si Nadine lang ang mahalaga sa akin ngayon. Walang kaso kay Marcos yun, Nadine. Wala ka nang magagawa. Huwag kang umasta na mahal ka ni Marcos dahil hindi ka naman niya mahal dahil ako talagang mahal niya. Magkakaanak na kaming dalawa kaya umalis ka na, Nadine. Dahil ginamit ka lang naman ni Marcos at ngayong alam mo ng totoo kaya umalis ka na, sabi pa ni Mariel. Hindi talaga siya nagpapatigil sa mga kasinungalingan niya. Stop making story, Mariel. Sigaw ko kay Mariel at tumingin kay Nadine. Nadine, please, don't believe her. Walang kami at ikaw lang mahal ko. Sabi ko sa kanya at yun ang totoo. Ginago niyo lang ako. Pinagmukha niyo lang akong tanga. Sabi niya sa akin. Nadine, listen to me, please. Sabi ko sa kanya. Ano pa bang dapat kong marinig? Ano pa bang masasakit na salitang dapat kong tanggapin ngayong araw na to? Tanong niya sa akin.
Nadine, she is lying. Sabi ko sa kanya dahil yun naman talaga ang totoo. Rinig na rinig ko ng lahat, Marcos. Siyang babaeng mahal na mahal mo kaya hindi mo may tapon noon ang painting na yun. Nagalit ka sa akin dahil pumasok ako sa kwarto na yun. At ngayon, naiintindihan ko na kung bakit sa tuwing makikita ko ni Mariel, puro masasakit na salitang sinasabi niya sa akin dahil pala sa'yo, dahil ex mo siya. Sabi niya sa akin kaya napailing ako at tumingin si Nadine kay Mariel. Magbabayad ka sa ginawa mo sa kapatid ko. Wala man akong pera pero sisiguraduhin kong makukulong ka sa ginawa mo. Wala akong pakialam kung buntis ka dahil pagbabayaran mo ang ginawa mo na yun. Muntik mo nang mapatay ang kapatid ko. Pero kung umasta ka, parang wala kang ginawang kasalanan. At huwag mo na sa akin isisi ang ginawa mo. Dahil hindi ko naman inagaw sa'yo si Marcos. Wala akong inagaw sa'yo dahil ikaw naman ang umiwan sa kanya. Ikaw ang nagpakasal sa iba at ngayon, nagpabuntis ka pa kay Marcos kahit na may asawa ka na. Kaya ikaw ang malandi dito at ikaw ang mang-aagaw dahil ikaw ang umagaw kay Marcos sa akin. Magsama na kayong dalawa pero hindi ko kalilimutan ang kayupa na ginawa nyo. Lalo ka na, Mariel. Galit na sabi niya sa akin at mabilis na umalis. Mabilis din akong kumilos para habulin siya pero hinila ko ni Mariel. Let me go. Galit na sigaw ko sa kanya. Marcos, umalis na siya kaya hayaan mo na siya. Sabi niya sa akin kaya umiling ako. Ikaw ang dapat umalis dito, Mariel, dahil puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Sinisira mo kami ni Nadine at kapag may nangyaring hindi maganda sa babaeng mahal ko, Mariel, itong tandaan mo, magbabayad ka at kalilimutan kong may pinagsamahan tayong dalawa. Anas ko sa kanya at itinulak siya palayo sa akin. Hinabol ko na si Nadine at naabutan ko siyang pasakay na ng elevator kaya naman nagmamadaling tumakbo ako doon. Nadine! Tawag ko sa kanya pero hindi na ako nakaabot at tuluyan nang nagsara ang elevator. Nagmamadaling nagpunta naman ako sa fire exit at wala akong pakialam kung nasa top floor ako dahil kailangan kong mahabol si Nadine. Hindi ko na alam kung gaano kabilis ang itinakbo ko pababa hanggang sa makarating ako sa lobby pero hindi ko na nakita si Nadine at hinihingal na ako pero wala akong pakialam dahil kailangan kong makausap si Nadine. Kailangan niya akong pakinggan para malaman ang totoo. Hindi ako papayag na masira kami ni Mariel dahil lang sa kasinungalingan niya. Mabilis akong naglakad papunta sa parking lot kung nasaan nakaparada ang kotse ko. At wala akong pakialam kung nakatingin sa akin ang mga empleyado ko at nagtataka sa itsura ko ngayon. Si Nadine ang kailangan kong intindihin dahil siya lang ang importante dito. Marcos, please stop chasing her because she already left you. Sabi ni Mariel sa akin hanggang dito ay nasundan niya pa rin ako. Shut the fuck, Mariel. Ikaw ang kailangang umalis dahil tayong dalawa ang matagal nang tapos. Ginugulo mo ang relasyon naming dalawa ni Nadine at hindi kita mapapatawad kaya umalis ka na sa harapan ko bago pa magdilim ang paningin ko at masaktan kita. Galit na sabi ko sa kanya. Akmang sasakay na ako sa aking kotse. Nang bigla na lang siyang mawala ng malay sa harap ko at nanlaki ang mga mata ko nang makitang may dugong umaagos sa pagitan ng mga hita niya. Pak! Inis na sabi ko at lumapit kay Mariel. Mariel! Sigaw ko sa kanya pero wala na siyang malay kaya naman mabilis ko siyang isinakay sa kotse ko. I supposed to chase Nadine pero tao pa rin ako at konsensya ko kung mamamatay si Mariel kapag hindi ko siya dinala sa ospital ngayon. Mabilis akong nagmaneho papunta sa pinakamalapit na ospital. Nang makarating kami sa ospital, ay binuhat ko siya papasok sa loob ng emergency room at sinalubong naman kami ng mga nurse at doktor. Kinuha nila sa akin si Mariel at mabilis na inasikaso. Lumapit naman sa akin ang isang nurse para ilayo doon at kinausap ako. Sir, ano pong nangyari sa pasyente? Tanong sa akin ng nurse. Bigla na lang siyang dinugo, sabi ko sa kanya. Buntis po ba siya, sir? Tanong niya sa akin. I don't know, but she said earlier that she's pregnant. Sagot ko sa tanong niya. Relative po ba kayo? Tanong niya sa akin kaya umiling ako. I'm her friend but I can call her husband. Sabi ko sa kanya at tumango siya sa akin. Pakibilisan po, sabi nito kaya naman tinatawagan ko na si Gino. Hindi ko alam kung ano man ang nangyayari ngayon at sa palagay ko nga ay totoong buntis si Mariel. Hindi naman siya duduguin kung hindi pero sigurado akong hindi ko anak ang dinadala niya dahil wala naman talagang nangyari sa aming dalawa.
I started to dial Gino's number pero hindi niya sinasagot ang mga tawag ko at naiinis na ako. Her wife is in danger at baka pati na rin ang anak nilang dalawa. Sumunod kong tinawagan si Grant dahil ayaw talaga akong sagutin ni Gino. Why, Marcos? Tanong niya sa akin nang sagutin niya ang tawag ko. I need your help. I'm at the hospital right now and please come here. Bring me some clothes because I need it. Sabi ko sa kanya. What happened? Tanong niya sa akin. Just come here and I will tell you about the details in person. Sabi ko sa kanya at pinatay na ang tawag. Sinabi ko na rin sa kanya kung nasan akong ospital at sana lang ay pumunta siya kaagad dahil kailangan ko pang puntahan si Nadine. Hindi ko pwedeng patagalin to dahil ayokong mag-away kaming dalawa dahil sa isang kasinungalingan ni Mariel. Hindi nagtagal ay dumating na si Grant at kasama niya si Carter. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka puro dugo? Tanong ni Carter sa akin. Long story. Nasa na yung damit? Tanong ko sa kanila. Inabot naman sa akin ni Grant ang hawak niyang paper bag. May nangyari ba sa inyo ni Nadine? Tanong niya sa akin. Mamaya ko na sasabihin, sabi ko sa kanila at naghanap ng restroom saka nagpalit ng damit. Ayokong humarap kay Nadine na puro ako dugo. Ayokong isipin niya na kasalanan niya ang nangyari dahil wala naman siyang kasalanan dito. Bumalik na ako sa mga kaibigan ko para ipaliwanag sa kanila ang nangyari. Ano ba talagang nangyari? Tanong ni Grant sa akin. Mariel is inside. They already treating her. Dahil dinugo siya, sabi ko sa kanila. Buntis si Mariel? Gulat na sabi ni Carter kaya tumango ako. Paano si Nadine? Tanong niya sa akin. Hindi ako ang ama ng dinadala niya. Walang nangyari sa aming dalawa at kailangan ko pang puntahan si Nadine. Ngayon, dahil sa mga kasinungalingan na sinabi ni Mariel kay Nadine kanina, sinabi ni Mariel na ako ang ama ng anak niya at kanina pa niya yun pinipilit. Sabi ko sa kanila, hindi nga maganda ang nangyari. Kami nang bahala dito, Marcos, at puntahan mo na si Nadine. We will contact Gino para siyang umasikaso sa asawa niya. Sabi ni Grant sa akin. I need your car, sabi ko sa kanya at inabot naman niya sa akin ang susi ng kotse niya. Mabilis ako naglakad papunta sa kotse ni Grant at sumakay doon. Kailangan ko magkausap kami ni Nadine at magpaliwanag ng totoong nangyari. Hindi ako papayag na maghiwalay na lang kaming dalawa ng ganun-ganun na lamang. Mahal ko siya at mababaliw ako kapag nawala siya sa akin. Gagawin ko ang lahat. Maniwala lang siya sa akin dahil yun naman talaga ang totoo. Mariel point of view. I almost succeed ruining their relationship. Kailangan ko na lang gumawa ng paraan para mapigilan si Marcos na makausap si Nadine. Hindi ako papayag na mawala sa akin si Marcos at gagamitin ko lahat ng alam kong paraan para makuha lang siya kay Nadine. Sinimulan ko na to kaya tatapusin ko na to na ako ang magwawagi. Hinabol ko siya para pigilan sa pagsunod niya kay Nadine. Kanina ko pa alam na nakikinig sa amin si Nadine kaya sinabi ko ang mga bagay na yun. Totoong buntis ako at kailangan panagutan to ni Marcos. Siya rin naman ang magiging ama nito at sisiguraduhin ko yun. Hindi ako papayag na bumalik pa si Nadine sa buhay niya. Marcos, please stop chasing her because she already left you. Sabi ko kay Marcos nang maabutan ko siya sa may parking lot at pasakay na siya ng kotse niya. Hindi niya pwedeng maabutan si Nadine. Shut the fuck, Mariel. Ikaw ang kailangang umalis dahil tayong dalawa ay matagal nang tapos. Ginugulo mo ang relasyon naming dalawa ni Nadine at hindi kita mapapatawad. Kaya umalis ka na sa harapan ko bago pa magdilim ang paningin ko at masasaktan kita. Galit na sabi niya sa akin kaya napakuyom ang kamao ko lalo na nang talikuran niya ako. Hindi ako papayag na ganito na lang mangyayari. I'm doing everything to have him back and to stop him. Baliw na kong baliw, pero gagawin ko to para mapigilan siya. Lumapit ako sa kanya at nadapa ko, kaya naman tumama ang balakang ko sa sahig at nakaramdam ako ng dugong umaagos na sa pagitan ng mga hita ko. Mariel! Sigaw ni Marcos sa pangalan ko na makita niya ako pero bago ko pa man siya masagot at makapagsalita ay nawala na ako ng malay. I will use this. Para lang mapigilan si Marcos, puntahan si Nadine. I will use this opportunity to stop him. I might lose the baby inside my womb, but I need Marcos in my life. Nadine point of view.
Hindi ko alam kung paano ako nakauwi sa bahay namin nang wala sa tamang pag-iisip. Sobrang sakit ng puso ko sa nangyari at hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit. Ang sakit ng ginawa nila sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ako o paano ko haharapin lahat ng ito ngayon. Napakahirap ng sitwasyon ko lalo na buntis pa ako. Tapos buntis din si Mariel. Anong laban ko sa taong yun ngayon? Okay lang sana kung nalaman ko lang na siya ang ex ni Marcos. Dahil hinala ko naman talaga na yun. Pero masakit kasi nang malaman ko pang buntis siya at hindi lang yun dahil siya rin ang may kasalanan ng muntikang pagkamatay ng kapatid ko. Tapos sa akin pa niya isisisi ang nangyari na dapat lang daw yun kay Lance dahil inagaw ko si Marcos sa kanya. Bago pa man kami magkakilala ni Marcos, nasagasanan niya ang kapatid ko at labas ako sa issue nilang dalawa. Kaya wala siyang karapatan na isisi sa akin ang kasalanan na ginawa niya. Kung pinapahalagan niya lang si Marcos, hindi mawawala si Marcos sa kanya. Kung hindi siyang ang nagpakasal sa iba, edi sana nasa kanya pa rin si Marcos. Hindi ko kasalanan na ako ang pinili ni Marcos ngayon. Pero napakawalang hiya niya. Nakaka-PI ang mga ginawa nila sa akin. Pagpasok ko sa loob ng bahay, walang tao at buti na lang ay wala si Lance kasi ayokong makita niya na ganitong itsura ko. Pero hindi ko alam kung kailan ba titigil ang mga luha ko dahil hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin ang sakit. Pumasok ako sa kwarto ko at napaupo na lang ako sa higaan ko at doon umiyak ako ng umiyak. Wala akong masandalan ngayon. Ayoko munang makipag-usap. Ayoko munang makipag-usap kahit kanino sa mga oras na to dahil hindi ko alam kung anong masasabi ko. Gusto kong umalis pero hindi ko alam kung saan ako pupunta at baka mapahamak lang ako. Ayokong isugal ang kaligtasan ng bata sa sinapupunan ko. Kahit na nasasaktan ako, kailangan ko pa rin isipin ang anak ko. Masakit para sa akin to pero kailangan ko nang lumayo kay Marcos. Mahirap man na hindi ko na mabibigyan ng ama ang anak ko, pero ito na rin siguro ang mas mabuti kaysa naman ipagsiksikan ko ang sarili ko sa kanya. Kung may anak na sila ni Mariel, may anak din naman kaming dalawa ni Marcos. Pero ayokong makipagkompetensya kung alam ko naman na talo lang din ako sa laban. Pero kahit anong mangyari, kahit pa maghirap pa ako, lalong hindi ko hayaan na lang na makalaya si Mariel at hindi niya pagbabayaran ang ginawa niya sa kapatid ko. Napatingin ako sa cellphone ko nang biglang mag-ring yun at lumabas ang pangalan ni Marcos sa screen. Tinitigan ko lang yun hanggang sa mawala ang tawag niya. Ayoko siyang kausapin. Kahit anong ipaliwanag niya, masasaktan pa rin ako. Binuntis niya si Mariel. Ginago niya lang ako. Ginamit niya lang ba ako para pagsilusin si Mariel? Ano ba talaga ako sa buhay niya? Minahalang ba niya talaga ako? Ang daming tanong sa isip ko ngayon na hindi masagot dahil sobrang sakit ng nararamdaman ko. Napatingin ako sa singsing na suot ko. Hindi ako nagdadalang isip na pumayag na magpakasal sa kanya kasi alam kong mahal namin ang isa't isa. Ang saya namin nung araw na yun at para akong nasa ulap, lalo na ngayon na nalaman ko na buntis ako. Pero bigla akong lumagapak sa lupa nang marinig ko ang usapan nilang dalawa ni Mariel. Napakabilis namang binawi sa akin ang kasiyahan ko. Ito na ang matagal ko nang kinakatakutan na masasaktan ako ni Marcos at ito ang iniiwasan kong mangyari. Okay lang naman sana kung hindi niya ipinaramdam sa akin na mahal niya rin ako. Matatanggap ko naman kung sana sinabi niya nung una pa lang pero gusto niya pa akong pagmukhain na tanga sa huli. Napasabunot na lang ako sa sarili ko sa inis. Naiinis ako sa sarili ko kasi ang tanga-tanga ko para maniwala kay Marcos. Ang tanga ko para mahulog sa kanya at papasukin pa siya sa buhay ko. Dapat manatili na lang akong matigas at nilabanan ko ang nararamdaman ko para hindi nangyari ito. Ang dami kong pagsisisi ngayon pero hindi ko pinagsisisihan ang bata sa sinapupunan ko.
Kahit anong mangyari, itutuloy ko ang pagbubuntis ko. At kung kinakailangan na lumayo ako dito, gagawin ko para hindi makuha ni Marcos ang anak ko. Huminga ako ng malalim at kahit na ayokong lumabas ng kwarto ko, ay kailangan kong uminom ng tubig para pakalmahin ang sarili ko. Ayokong ma-stress ako lalo dahil delikado yun sa bata sa sinapupunan ko. Kailangan ko nang alagaan ang sarili ko simula ngayon. Paglabas ko ng kwarto ko ay dumiretso na ako sa kusina para uminom ng tubig at narinig kong bumukas ang pinto namin. Sa palagay ko ay dumating na si Lance kaya naghilamos ako sa may lababo para pagtakpan ang namumula kong mata. Ate, tawag niya sa akin kaya naman kinalma ko muna ang sarili ko bago ako humarap sa kanya. Ayokong makita niya akong ganito pero wala naman na akong magagawa. Bakit? Tanong ko sa kanya. Magsabi ka nga sa akin, ate, ng totoo. Ano ba talagang ginawa mo para maoperan ako at para mabayaran mo ang bill ko sa ospital nung naaksidente ako? Tanong niya sa akin, kaya naman nag-iwas ako ng tingin sa kanya at napayoko. Hindi dapat malaman niya ang totoo. Tapos ng usapan na yun noon pa. Hindi ko alam kung bakit niya ako binabalikan ngayon. Base rin sa itsura niya ay mukhang may hindi magandang nangyari kaya kinakabahan ako. Parang may nalaman na siya. Sinabi ko naman kanina sa iyo na hindi na importante yun. Diba? Sabi ko sa kanya. Wala siyang dapat malaman lalo na ngayon. Bulong ko sa aking sarili. Kung ganun, bakit ayaw mo akong tingnan? Tanong niya sa akin kaya nag-angat ako ng tingin sa kanya at pilit ng ngumiti. Pinakalma ko ang sarili ko at huminga ako ng malalim saka tumingin sa kanya. Huwag mo nang intindihin yun, Lance. Kung saan ako nakakuha ng pera para maoperahan ka at para mabayaran tong bill mo sa ospital. Dahil ang mahalaga sa akin ngayon ay ang buhay ka at hindi mo ako iniwan, sabi ko sa kanya. Ate, yung totoo, kasi yung totoo ang gusto kong malaman, sabi niya sa akin. Lance, may trabaho ako at tinulungan ako ng amo ko, sabi ko sa kanya para tumigil na siya. Ayoko nang pag-usapan pang topic na yun at gusto ko nang kalimutan niya yun. Tama na at gusto ko nang magpahinga. Ang dami nang nangyari sa araw na to tapos daragdag pa tong topic na to na hindi na natapos. Ate, hindi ka nagsasabi kasi ng totoo. Lance, pwede ba? Huwag na lang natin pag-usapan muna ang bagay na yan. Ngayon, kasi gusto ko nang magpahinga kaya please, tigilan mo na yan kasi sinabi ko naman na sa iyo ang sagot ko. Sabi ko sa kanya at naglakad na papasok sa kwarto nang pigilan niya ako. Napapikit na lang ako sa kakulitan ng kapatid ko. Ang sakit na ng ulo ko at gusto kong tumigil na siya kasi konti na lang sasabog na talaga ako. Ate, magsabi ka naman sa akin ng totoo kasi ako ang nahihirapan dito.